Alam nyo ba guys, bago naging isa sa pinakakinakatakutang fighter sa Land of Dawn si Argus, isa muna siyang banal na mandirigma. Hindi siya masama noon, hindi siya galit, at lalong hindi siya yung taong kilala natin ngayon. Dati, isa siyang guardian. Isang mandirigmang, handang protektahan ang lahat kahit buhay niya pa yung kapalit. Kasama niya noon ang kapatid niyang si Rafaela. Habang si Rafaela nagbibigay ng liwanag at pag-asa, si Argus naman yung espada na lumalaban para protektahan ang kapayapaan. Magkaiba man sila ng personalidad, sobrang close nilang dalawa noon. Si Rafaela tahimik at mahinahon. Si Argus naman palaging handang lumaban para protektahan yung mga mahal niya. At habang lumalaki sila sa Land of Dawn, mas lalo naging kilala si Argus bilang isa sa pinakamalalakas na mandirigma ng Monian Empire. Maraming tao humahanga sa kanya. Maraming sundalo gustong maging katulad niya. Kasi para sa kanila, si Argus yung klase ng bayani na hindi sumusuko kahit gaano kahirap yung laban. Pero habang tumatagal, may napansin si Argus na hindi nakikita ng karamihan. Habang pinoprotektahan niya yung mundo, mas lalo niyang nakikita kung gaano ito kagulo. Mga digmaan, pagtataksil, kasakiman, mga taong handang manakit para lang sa kapangyarihan. At doon nagsimulang mabago yung pagtingin niya sa mundo. Nagsimula siyang magtanong sa sarili niya, bakit kahit anong protekta namin parang walang nagbabago? Bakit kahit ilang beses kami lumaban, may bagong gulo na naman? At habang lumalalim yung galit at pagod niya, mas lalo siyang naging malamig. Hanggang sa dumating yung araw na may narinig siyang mahiwagang boses. Isang boses na parang naiintindihan lahat ng galit niya. Parang alam nung boses lahat ng sakit na dinadala niya. At yung boses na yon nangako kay Argus ng kapangyarihan. Kapangyarihang kayang tapusin lahat ng kasamaan sa mundo. Kapangyarihang kayang alisin lahat ng kahinaan niya. Sa una lumaban pa si Argus. Alam niyang mali, alam niyang delikado. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang nilalamo ng galit. Hanggang sa isang araw, tuluyan niyang tinanggap yung kapangyarihan na yon. At doon nagsimula magbago lahat. Unti-unting nilamon ng dilim yung puso niya. Yung dati niyang puting pakpak naging madilim. Yung dating banal na mandirigma naging fallen angel. At simula noon, hindi na siya yung Argus na kilala ng kapatid niyang si Rafaela. Hindi na siya yung bayani na hinahangaan ng Monian Empire. Naging simbolo siya ng galit, dilim at pagkawasak. Pero alam nyo kung ano pinakamalungkot sa story niya. Hindi naman talaga gusto ni Argus maging masama. Napagod lang siya. Napagod siyang makita na kahit anong gawin niyang protekta, parang hindi natatapos yung sakit ng mundo. At siguro, yun yung dahilan kung bakit maraming ML players nakaka-relate kay Argus. Kasi minsan, kahit anong effort mo, parang wala pa ring nangyayari. Yung tipong binibigay mo naman lahat pero parang ikaw pa rin yung talo. Parang kahit anong bait mo, ikaw pa rin yung nasasaktan. At minsan, gusto mo na lang mapagod, gusto mo na lang sumuko. Pero katulad ni Argus, kahit wasak na siya, lumalaban pa rin siya. At yun yung dahilan kung bakit sobrang astig ng karakter niya. Hindi dahil immortal siya, hindi dahil malakas siya, kundi dahil kahit gaano siya kadilim, may parte pa rin sa kanya na gusto lang protektahan yung mga mahal niya. At makikita nyo yon lalo sa relasyon nila ni Rafaela. Kasi kahit magkaaway sila, kahit magkaiba na sila ng paniniwala, kapatid niya pa rin si Rafaela. At sa totoo lang, yun yung isa sa pinakamalungkot na part ng ML lore. Yung dalawang taong dating magkasama lumaban para sa kabutihan na uwi sa magkaibang landas. Habang si Rafaela naging simbolo ng liwanag, si Argus naman naging simbolo ng dilim. At habang tumatagal, mas lalo naging kinakatakutan si Argus sa Land of Dawn. Maraming tao tumatawag sa kanya na halimaw. Pero kung iisipin nyo, hindi naman talaga siya ipinanganak na masama. Unti-unti lang siyang sinira ng galit, sakit at pagod. At siguro, yun din yung dahilan kung bakit maraming players gustong gamitin si Argus. Kasi sa gameplay pa lang niya, mararamdaman mo na ayaw niyang matalo. Yung ultimate niya, parang simbolo ng buong buhay niya. Kahit gaano siya saktan, bumabalik siya. Kahit gaano siya kalapit mamatay, lumalaban pa rin siya. At sa bawat laban niya sa Land of Dawn, parang pinapakita niya na hindi siya basta-basta susuko. Kaya sa tuwing ginagamit niyo si Argus, isipin niyo na hindi lang kayo gumagamit ng fighter. Gumagamit kayo ng isang mandirigmang nawalan ng liwanag pero patuloy pa ring lumalaban sa sarili niyang dilim. At siguro, yun yung dahilan kung bakit hanggang ngayon, isa pa rin si Argus sa pinaka-iconic at pinaka-malungkot na hero sa Mobile Legends. Kung gusto nyo pa ng gantong klaseng ML lore at story videos, suportahan nyo lang yung video na to para mas marami pa tayong magawang kwento tungkol sa Land of Dawn